Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ikalimang kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Liwanag sa Gabing Madilim. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, nagtungo si Crisostomo Ibarra sa Maynila at nanuluyan sa Fonda de Lala. Habang siya ay nasa loob ng kanyang silid, nagmuni-muni siya tungkol sa masakit na sinapit ng kanyang ama. Nang mapatingin siya sa durungguan, nakita niya ang nagliliwanag na bahay ni Kapitan Tiago sa kabilang ilog. Sa bahay na iyon, may nagaganap na kasiyahan at narinig ni Ibarra ang tugtog ng orkestra at kalansing ng mga kubyertos. Samantala, dumating sa kasiyahan si Maria Clara, ang nag-iisang anak na dalaga ni Kapitan Tiago. Siya ay sinalubong ng kanyang mga kaibigan, kababata, mga Kastila, paring malalapit sa kanyang ama, mga Pilipino, Inchik, at militar. Suot niya ang marangyang kasuotan na napapalamutian ng diamante at ginto at siya ang naging sentro ng atensyon dahil sa kanyang kagandahan. Si Doña Victorina naman ay matiyagang nag-ayos ng buhok ni Maria Clara. Si Padre Salvi, na mahilig sa magagandang dilag, ay masayang-masaya dahil nadaupang palad niya ang mga dalaga roon, lalo na si Maria Clara na may lihim siyang pagtingin. Samantalang madaling nakatulog si Ibarra, si Padre Salvi naman ay hindi mapakali at hindi makatulog dahil sa kanyang pag-iisip kay Maria Clara. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa ikalimang kabanata. Si Crisostomo Ibarra ay nagtungo sa Maynila at nanuluyan sa Fonda de Lala, kung saan siya nagmuni-muni tungkol sa sinapit ng kanyang ama. Habang nagmumuni-muni, napatingin si Ibarra sa nagliliwanag na bahay ni Kapitan Tiago, kung saan may nagaganap na kasiyahan. Dumating si Maria Clara sa kasiyahan, suot ang marangyang kasuotan na napapalamutian ng diamante at ginto at siya ang naging sentro ng atensyon. Si Doña Victorina ay masipag na nag-ayos ng buhok ni Maria Clara at si Padre Salvi naman ay masayang-masaya na makadaupang palad ang mga dalaga, lalo na si Maria Clara. Habang madaling nakatulog si Ibarra, hindi naman makatulog si Padre Salvi dahil sa kanyang pag-iisip kay Maria Clara. Mga mahahalagang tauhan, Ibarra, ang pangunahing tauhan na nagtuloy sa Fonda de Lala sa Maynila. Habang nagmumuni-muni siya sa kanyang silid tungkol sa sinapit ng kanyang ama, napatingin siya sa bahay ni Kapitan Tiago at naalala ang kasayahan doon. Maria Clara, ang magandang babae na may balingkinitan na pangangatawan at nakadiamante at ginto. Siya ang anak na dalaga ni Kapitan Tiago na siyang sentro ng atensyon ng lahat dahil sa kanyang kagandahan. Kapitan Tiago, ama ni Maria Clara na nagdaraos ng isang kasiyahan sa kanyang bahay. Ang kanyang bahay ay kitang-kita mula sa silid ni Ibarra. Doña Victorina, isang babaeng kilala sa pagpapanggap at sa kanyang mala-Espanyol na estilo. Siya ang nag-ayos ng buhok ni Maria Clara para sa kasiyahan. Padre Salvi, isang pari na may lihim na pagtingin kay Maria Clara. Masaya siya sa pagdalo sa kasiyahan dahil nadaupang palad niya ang mga magagandang dalaga, lalo na si Maria Clara. Gayunpaman, hindi siya makatulog dahil sa kanyang pag-iisip kay Maria Clara. Dumako naman tayo sa tagpuan sa ikalimang kabanata ng nasabing nobela. Ang tagpuan ng kabanata ay naganap sa silid na tinutuluyan ni Ibarra sa Fonda de Lala. Dito rin niya natanaw ang bahay sa kabila ng ilog at si Maria Clara. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Fonda, isang uri ng bahay tuluyan o hotel noong panahon ng Espanyol. Durungguan, bintana o maliit na butas sa dingding na ginagamit bilang bintana. Nagliliwanag, maliwanag o puno ng ilaw, karaniwang ginagamit upang ilarawan ang isang masayang tagpo o lugar. Kubyertos, mga gamit sa pagkain tulad ng kutsara, tinidor at kutsilyo. Marangya, magarbo o magastos, karaniwang tumutukoy sa damit o handaan. Napapalamutian, napapaganda o nadaragdagan ng dekorasyon o palamuti. Kadaupang palad, pagkakaroon ng pagkakataong makadaupang palad o makasama ang isang tao.
lihim na pagtingin, sikretong pagmamahal o pagkagusto sa isang tao na hindi ipinapaalam sa iba. Nagmuni-muni, malalim na pag-iisip o pagninilay-nilay tungkol sa isang bagay. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pag-ibig ay nagbibigay ng liwanag sa dilim. Kahit na nasa malungkot na estado si Ibarra dahil sa kanyang ama, nakahanap siya ng liwanag sa pagmumuni-muni sa kagandahan ni Maria Clara. Maging matatag sa hamon ng buhay. Kahit may pinagdaraanan, palaging isipin na mayroong liwanag sa likod ng kadilimang nararanasan sa buhay. Ito ang magsisilbing pag-asa sa iyong mabigat na pinagdadaanan. Mahalaga ang pagmumuni-muni sa mga nangyari sa nakaraan upang makakuha ng lakas at determinasyon sa hinaharap. Ang mga lihim na pagtingin ay maaaring humantong sa kalungkutan, pagkabalisa, at hindi pagkakaroon ng tunay na kaligayahan, tulad ni Padre Salvi na may lihim na pagtingin kay Maria Clara. Ang mga bagay na hindi natin maabot, tulad ng mga pangarap o pagnanasa, ay maaaring maging sanhi ng pagkabahala at hindi mapakaling isipan, tulad ng naramdaman ni Padre Salvi. At diyan nagtatapos ang ika-5 kabanata ng Noli Me Tangere, ang liwanag sa gabing madilim. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.